10 piso, 20, 50. Ang alam ko may barya pa sa bag ko eh. Sandali nga. Saan ko ba nailapag ang bag ko? Yun, sa bangko. Saan kaya kumalat yung barya rito sa bag? Ito. 2 piso, 10. Naku, 92 pesos lang lahat. Hindi pa nabuong 1,000 hawak ko. Kulang na kulang pa. Mamamasahe pa ako papunta kay na Mrs. Carolina kaya mababawasan pa to. Oh, Nay. Ano nga binibilang niyo dyan? Bakit dyan na kayo nakaupo sa sahig? Malamig ho dyan, tsaka hindi pa ako nakakapaglampaso. Marurumihan kayo. Ayos lang, Rico. Hindi pa naman ako naliligo eh. Nagbibilang ako ng perang meron tayo para sa panghanda natin ng Noche Buena. Nangako si Mrs. Carolina na magbibigay ng bonus. Baka pwede tayong maghanda ng medyo maayos-ayos naman ngayon. Nagsabi ho ba kung magkano ibibigay? Baka pinapaasa na naman kayo ha? Hindi naman siguro, anak. Maganda ang kita niya ngayon sa negosyo. Narinig ko nag-triple yata. Ilang araw na ngang maganda ang mood nun. May bonus naman siguro ako ngayon kahit 1,000 lang. Pasensya ka na, Nay. Kung pinagsimula lang agad ako sa trabaho ko, may dagdag kita sana tayo ngayong Pasko. Mas maluwag sana tayo at mas makakapaghanda. Hayaan mo na. Ang mahalaga naman may trabaho ka na. Sa 1 taon, mas maayos ang magiging selebrasyon natin. Baka pwede na nating paluwasin ng tatay mo at ang mga kapatid mo na nasa probinsya para sama-sama naman tayong magpasko. Gustong-gusto nga pong lumuwas ni Nancy. Miss na raw tayo. Nagsasawa na raw siyang makipag-usap sa mga baka at kalabaw sa probinsya eh. Miss ko na nga rin sila. Hindi lang naman tayo umuwi ron na napapaluwas natin sila rito. Kasi kailangan nating magtipid para makapag-aral ang lahat ng kapatid mo. Kaya alam mo, proud na proud ako sa'yo. Dahil hindi ka lang nagtapos, may honors ka pa. Minamaliit naman ang mga kumpanyang eskwelahan ko, Nay. Kahit na graduate ako na may honors, dahil hindi kilalang eskwelahan at sa probinsya galing ang diploma, duda sila. Kaya mabuti na lang nagtiwala tong isang kumpanya sa akin. Hayaan mo, Nay. Magtatrabaho ko ng mabuti para mas gumana ang buhay natin. Tsaka goal ko na mapahinto na kayo sa pangangamuhan eh. Ang tagal nyo na ho kina Mrs. Carolina. Hindi naman nagbabago ang sahod mo. Hindi pa kayo pinapayagan na lumiban sa trabaho kahit holiday. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Sanay na ako kay Mrs. Carolina at sanay na rin siya sa akin. Nakaasa na yun sa akin eh. Hindi yun marunong sa gawaing bahay at kahit sa pagluluto. Kaya nga ho, hindi ba dapat mas mabait na siya sa inyo? Yung huling dalo ko sa inyo ron sa malaking bahay niya, nagsungit pa rin siya eh. Masungit lang talaga yon pero mabait din naman minsan. Wala lang mo talagang masamang tinapay sa inyo, Nay. O ayan, pareho na kayo ng ama mo magsalita. Tayo na dyan, Nay. O baka hirap na kayong tumayo. Tulungan ko na kayo. Kapit lang kayo sa kamay ko. Ay, oo. Nakatulog na itong mga paa ko sa pagsalampak. Dahan-dahan ka ng hila sa akin ha dahil... Naku! Naku ang paa ko! Ay! Namimitig, Rico. Ang hirap igalaw. Mas madaling matatanggal ang ngalay niya, Nay, kapag pinalo-palo natin. Parang ganito, oh. Wag, Rico. Naku, aray ang paa ko. Agad masakit. Konting palo lang, Nay. Mawawala ang ngalay niyan. Sandali. Tutulungan ko kayo. Ay, tama na. Kaya ko na to. Aray ko. Ay, maliligo na ako. Kailangan ko pang mamalengke at magluto para kay Mrs. Carolina. May kasunod ho ba kayo rito sa pila? Wala ho. Pwede kayong pumila. Oh, Amante, ikaw pala yan. Ate Marcela! Hindi ko kayo nakilala kaagad Oh, nagpagupit kayo? Ay, hindi ko masabing nagpagupit. Ginupit ko lang dahil mahaba ng buhok ko. Hindi pa nga yata pantay. Parang pantay naman ho. Si Baby, yung yaya ng apo ni Miss Carolina sa kabilang bahay. Bagong rebanda. Hindi ba kayo inayang magpariban? Ako, inaya nga ako eh. Ilang oras naman daw uupo bago matapos yung reband-reband na yan. Tapos ang mahal pa ng bayad. Ilalaan ko na lang sa pagkain o sa damit ni Rico kaysa magbayad ng para sa buhok. Mahal nga raw ho eh. Sa salon kasi siya nagpagawa at nagpakulay rin siya ng buhok. Tinanong nga ako kung nagdagdagan daw ba ang ganda niya nung nagpariban siya. Anong sabi mo? Hindi ko nga wala man sasabihin ko eh. Tinanong ko na lang kung pwede rin ba ako magpariban. Ayun, sumama yata ang loob ko. Sana kasi sinabi mo na lang na maganda siya. Hindi ako mahilig magsabi ng ganun eh. Teka, yan na po ba yung lahat ng pinamili nyo?
Para sa Noche Buena po ba yan? Punong-puno Ang malaking cart niyo. Oo, pang Noche Buena na ito. Sandali ako ng kasunod sa kahera. Magandang umaga ho. Sa akin itong malaking cart tsaka itong maliit na itinabi ko, ha? Sige ho. Paano ho kayo uuwi niyan? Kayo magbibitbit ng mag-isa niyan? Napakarami niyan. May pang-taxi naman. Nagbigay si Mrs. Carolina. Teka, tulungan ko na ho kayo. Para makasakay kayo mamaya. Magta-taxi rin ako pabalik. Yan bang nasa cart mo para din sa Noche Buena? Kakaunti yata. Nasa bakasyon ho kasi yung mga boss ko. Yung anak lang nila ang babayang pinagluluto ko. Uuwi raw mamaya at magsasama ng ilang kaibigan. Yung dalaga ba nila na mahiyain? Oo, si Bella. Kaya pala kakaunti. Si Mrs. Carolina naman nag-imbita ng mga amiga niya. Pupunta rin daw ang mga kamag-anak. Pinagluluto ako ng marami. Siyak daw mag-uuwi ng pagkain ng mga kamag-anak niya. Lagi namang marami magpaluto yun si Mrs. Oo, ako na lang ang nanghihinayang sa mga nasasayang na pagkain. Naku, kahit walang okasyon, gusto nun puno ang lamesa niya. Hindi ho ba kayo binibigyan man lang ng pagkain kaysa masayang? Minsan nagbibigay naman. Mabanggit ko na rin ho, yung niluto nyo nung nakaraan para sa akin, natikman ng boss ko. Nagustuhan nila. Akala nila kasinera din kayo. Nagulat nga sila nung sinabi kong kayo yung nagluto at sa katabing bahay lang kayo. Kina misis, gusto yata kayong kunin eh. Totoo ba? Aba, nakakatuwa naman na nagustuhan nila. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala ng trabaho bilang kusinero. Sa dami ng iniluluto at ginagawa ko araw-araw para kay Mrs. Carolina, hindi na ako makakapagsingit pang magluto para sa iba. All around ako ron eh. Medyo kinabahan nga ako nun eh. Akala ko, mapapalitan ako. Naku, bakit ka naman papalitan eh? Ang galing-galing mong magluto at responsable ka rin. Isa pa, matagal ka na rin dyan kina Sir Jonas at Ma'am Eileen. Maglilimang taon na ba? Oo nga po eh. 5 taon na nga ho. Kahit naman ho, matagal na tayo sa mga boss natin. Hindi natin masasabi. Madali lang sa kanila na palitan tayo kung gustuhin nila. Sa bagay. Ma'am, 16,042 po lahat. Cash po ba o card? Cash po. Ay, 16,000 para sa handa? Ay, kailan ko kaya maipaghahanda ng ganito kamalang mga anak ko? Heto po ang bayad. Okay po. Receive exact amount. Salamat po. Ate Marcela, hintayin niyo na ako para matulungan ko kayo sa pagsakay. Ay, salamat, amante. Nay, dumaan dito si Aling Linda. Nag-iwan ng 1 kilong baboy at mga sarsa. Order niyo raw to? Oo, anak. Iluto mo ang baboy para sa pagkain natin mamaya, ha? Matraffic na mamaya dahil Noche Buena. Pero makakauwi siguro ako bago mag-alauna. Nay, nag-iwan din ng pangsala dito yung may-ari ng bukuhan sa baba. May kasama ng lata ng prutas. Ay, order ko rin yan. Para masarap-sarap naman ang handa natin mamaya. Sige ho. Nay, iniisip ko lang yung pambayad. Nilista ko yung dinala ritong karne at pangsahog. Magdadalawang 2,000 na nga mga to eh. Naku, nagmahal na talaga ang mga bilihin. Siya, sige, ayos lang. May bonus naman ako galing kay Mrs. Carolina. Nagbigay na po? Hindi pa eh. Pero maya-maya siguro. Sige po. Sige na anak ha. Nag-aasikaso pa ako rito. Patapos na akong magluto pero maghahanda pa ako ng mesa at maghuhugas ng mga plato. Sige po. Nay, ingat kayo pa uwi mamaya. Salamat anak. Ay, maluluto na tong kaldereta. Kailangan ko nang maihanda ang mesa bago bumaba si Mrs. Carolina dito. Nako, pakikintabin ko lahat ng ito. Kahit tong mga kawali. Kapag natuwa si Mrs. Carolina, baka mas malaki ang ibigay na bonus. Ay, sandali. Pinalalabas nga pala ni Mrs. Carolina yung bagong set niya ng mga plato. Sandali nga't kukunin ko. Ang ganda ng mga to Makinis na makinis at mukhang pulido ang yari. Mahugasan na nga para may ayos sa mesa. Marcela! Ay, anak na kabayo! Ay, naku! Ang mga plato! Naku! Ay, nako! Ang mga plato ko! Galing pa sa ibang bansa ang mga yan. Ano ka ba, Marcela? Ay, galing po sa ibang bansa. Naku, Mrs. Carolina, pasensya na po. Nagulat ako sa inyo. Ay, nako! At sinasabi mo bang kasalanan ko kung bakit nabasag yung mga plato?
Tignan mo, sa set na yan, 4 na lang ang mapapakinabangan. Basag ng 2. Ay, pasensya na po talaga, Mrs. Carolina. Nagulat lang talaga ako sa pagtawag niyo eh. Hindi ko sinasadyang mabasag ang mga to. Kahit na hindi mo sinasadya, basag na ang mga plato. Anong gagawin mo ngayon? Paano mo babayaran ng mga yan? Eh, naku po. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko o sa bonus ko. Kailan ka pa matatapos magbayad niyan kung sa sahod mo? Dolyar ang pinambili ko sa mga yan, Marcela. Kahit isang buwan kitang hindi sahuran, may utang ka pa rin sa akin. Kahit na isama pa ang 500 bonus mo, kulang pa rin yon. 500 po? Ang bonus ko? O bakit? May reklamo ka pa sa 500 na libre mong makukuha at hindi mo naman pinagpaguran? Ay, hindi naman ho sa ganun. Nagulat lang ho ako. Ay nako, kahit ang mga anak ni Esmeralda nagre-reklamo sa 500 pamasko. Mga linta talaga. Hindi pa nakontento na may pamasko ang lahat ng anak niya. Ay, o ano Marcela? Bakit tulala ka dyan? Hinihintay mo bang mag-isang magligpit yung mga basag na plato? Ihanda mo na mesa. Sige po, Mrs. Carolina. Kikilos na po. Ayusin mo ang pagwawalis. Maraming bata mamaya, baka may mabubog pa. Ibabawas ko rin yung sa sahod mo. At kung aalis ka mamaya, siguruhin mong babalik ka sa umaga. Wala akong tiwala sa mga anak ni Esmeralda pagdating sa kusina. Nang minsang magligpit sila, inuwi nila yung mga pagkain at ninakaw ang kubyertos ko. At mamantika rin ang lahat ng plato at kaldero, kahit yung mga basura iniwang nakatiwang wang. Opo, babalik ako ng umaga. Mrs. Carolina, yung bonus ko ho ba, hindi nyo na ibibigay? Baka pwede pong sa sahod ko na ng Enero ibawas ang para dito sa plato. May babayaran ho kasi ako para sa Noche Buena eh. Inaasahan ko po kasi ang bonus. Ay nako, ngayon, kukonsensyahin mo pa ako? O siya sige, bibigay ko pa rin. Baka naman sabihin mo napakasama ng ugali ko. Bakit kasi hindi maghanda ng naaayon lamang sa kanyang pambili? Ha? Kailangan ba ninyong kumain ng mahal para lang magpasko? Mga hindi marunong magtipid. Magkano na nga lang ang bonus? At ang sahod, nakabasag pa ako ng plato. Naku, Rico, wala talagang alam ang nanay mo. Mabuti na lang matalino ka, anak. Hindi ka nagmana sa akin. Wala akong nabasag ngayong Pasko. Masaya rin ang mga bisita sa pagkain at sa dekorasyon sa bahay. Ay, mabuti na lang. Maaga ako makakabalik na yun sa bahay. Naghihintay si Rico para makakain kami. Ate Marcela! Merry Christmas! Gusto niyo ng beer? Marami kasing beer sa loob. Pwede ko kayong bigyan. Ay, mukhang nagkakasiyahan nga dyan sa inyo May party ho. Nandito si na boss ngayon at mga kamag-anak nila eh. Gusto niyo ng beer? Naku, hindi na. Uuwi na rin ako maya-maya para sa Noche Buena. Oh, ganun mo ba? O sige, mag-ingat po kayo ha. Maraming kaso ng hold up at agaw bag dito sa paligid natin. Alam niyo na, Pasko kasi panay ang sideline ng mga kawatan. Salamat, Amante. Mag-iingat ako. Merry Christmas din. Hanap ako ng hanap sa isa loob. Nandito ka lang pala sa labas at nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Ay, naku, Mrs. Carolina. Lumabas pa tuloy kayo. Ano ang kailangan nyo? Gusto nyo ng bagong baso ng salabat para sa lalamunan? Iinom ba kayo ng gamot? Naku, ayos lang ako. Itutulog ko lang ito. Iabot ko na itong bonus mo, Marcela, para makauwi ka na. 1.5 ang bonus mo, pero kinaltas ko na yung nasirang microwave. Ho? Ang microwave, luma na ho yun at ilang beses nang nakakakuryente. Hindi ho ba dapat na talagang palitan yun? Ilang taon pa lang yun, Marcela. At saka mamahalin yun. Ako ang nakakaalam kung mabilis masira ang gamit o hindi. Dahil akong bumibili. Ano ba naman ang alam mo sa mga appliances? Pero kasi Mrs. Carolina... Ikinaltas ko ang 1,000 kaya may 500 ka pa. Bumili ka na lang ng lechon manok sa kanto para meron kayong panghanda ng anak mo. Nasa 275 lang yun. O may sukli ka pa para bumili ng sarsa at konting prutas. Dadalawa lang naman kayo ng anak mo sa bahay. Ang mahalaga, magpapasko kang wala ka ng utang sa akin. Bakit hindi ka kumikibo dyan? Gusto mong sa Enero na naman ikaltas ang para sa microwave?
Aba Marcela, hindi naman pwedeng lahat ng bagay ay pabor na lang lagi sa'yo. Iniisip ko lang ho ang pauwi. Matraffic na kaya baka maglakad uli ako eh. O basta, bumalik ka bukas ng umaga para sa mga hugasin at para makapaglinis ka. Agahan mo ha? Opo. Oh, eto ang pera. Huwag kang nakasimangot kapag binibigyan ka ng pera ha. Kaya lumalayo sa'yo ang grasya eh. Ay nako, makabalik na nga sa loob. Ay nako, lintik, napakalamig. 500? Saan naaabot to? Tambak na naman ang hugasin kahit kahuhugas ko lang. Ang kalat din agad ng kusina. Mag-e-expire na tong mga paminta at ilang sarsa. Kung kukunin ko ang mga to, may magagamit ako para sa mga lulutuin sa bahay. Nag-e-expire naman na kung magpapaalam ko kay Mrs. Carolina. Hindi. Sisingilin niya pa rin ang mga to kahit pasira na. Kung kunin ko na lang kaya nang hindi nagpapaalam. Pero pag nanakaw naman yun, hindi naman ako magnanakaw. Ano ba tong mga iniisip ko? Hinihintay ako ni Rico. Uuwi na lang ako sa bahay. Wow, Lola! Ang ganda ng toys ko at damit! Ay, babahali ng mga yan, apo. Puro lilibuhin. Hoy, sabihin mo lang kay Lola kapag may gusto ka't bibilhin kagad natin. Maraming perang Lola mo. Kayang-kaya nating bilhin lahat ng gusto mo. Lahat ng food po? Oo naman. Lahat ng toys? Aba, syempre. Lahat ng katulong? Ay, oo naman. Gusto ko po 2 yaya! O sige, kukuha tayo ng 2 yaya. Akala pa ng mga bata binibili lang din ng mga kasambahay. Hindi naman kami laruan o pagkain. Hindi naman nabibili ang pagkatao. Kailangan ko nang magmadali. Baka abutan ako ng hating gabi dito sa daan. Kawawa naman si Rico. Nasaan na bang cellphone ko? Baka may message siya o baka tumatawag. Diyos ko! Ibalik mo yan! Hoy! Naku! Napata na maging babae! Kawawa naman oh. Ang dami talaga naglipa ng snatcher dito, no? Oo! Ay, ang bag ko. Nandun ang pera at cellphone ko. Diyos ko. Nay, hindi talaga kayo kakain. May salad pa at cake. May lechon manok din. Tuyong-tuyo nga lang tong manok dahil paubos na lang to na tinda dun sa kanto. Pero itong salad masarap pa kahit matubig. At itong cake, okay pa naman. Ayos lang ako, anak. Kakaunti lang ang pagkain kaya ubusin mo na yan. Kumain ako ng marami kina Mrs. Carolina. Himala ko yata at pinasabay kayong kumain ng handa nila. May sakit kasi yun ngayon kaya siguro mas mabait. Nagulat nga ako nung niyaya ko kanina para kumain. Maraming handa doon, anak. Kaya ayun, busog na busog talaga ako. Nay, nasaan na yung damit na niregalo ko sa'yo? Dinala mo yun kanina nung papunta ka kay na Mrs. Carolina. Hindi niyo po ba isinuot? Ay naku, nakalimutan ko nga. Nakasampay sa bangko sa kusina. Mahal pa naman yung damit na yun, di ba? Naku, bakit ba nawala sa isip ko? Naku, Nay. Talagang makakalimutin na yata kayo ah. Baka panahon na para ako huminto na kayo sa pagtatrabaho. Kakasya naman ho yata yung sahod ko. Malakas pa ako, anak. Kayang-kaya ko pang magtrabaho. Mas marami sa atin ang may trabaho, mas madali ang pera. Mas maginhawa ang pag-aaral ng mga kapatid mo. Kasi naawa na ako sa inyo eh. Pinagdadasal kong bumait si Mrs. Carolina pero baka hindi umepekto ang dasal. Bumait naman, anak. Bumait naman. Totoo ho ba? Baka naman pinagtatanggol nyo lang. Ay, hindi. Bumait naman siya talaga. O siya, kumain ka lang dyan para makapagpahinga ka na. Ako nang bahala dito pagkatapos. Ako na ho ang bahala, Nay. Kayo ang dapat magpahinga dahil babalik pa kay mamayang umaga kay na misis. Ako nang bahala rito, Nay. Pahinga na po kayo. Merry Christmas, anak. Pasensya ka na, ha? Wala pa rin akong regalo ngayon sa'yo. Hindi niya naman ako kailangang regaluhan. Malaki na po ako, Nay. Ako nga dapat ang nagre-regalo sa inyo eh. Sige na po, pahinga na po kayo. Salamat, anak. Napakaswerte ko sa'yo.
mas maswerte po ako na kayo ang nanay ko. Naku, bolero. O sige, magpapahinga na ako, ha? Ay, siya nga pala. Nawala yung cellphone ko. Nalaglag yata kanina sa daan nung pauwi ako. Ay, ganun ho ba? Eh, naku, baka sa katapusan pa ng taon ako makabili. Huwag na muna, anak. Kahit sa 1 taon na lang. Hindi rin naman ako mahilig mag-cellphone dahil ang dami kong trabaho kay na Mrs. Carolina. Ayos lang ako. Sinabi ko lang sa'yo para hindi ka mag-text ng mag-text o tumawag dun sa cellphone. Sige po, Nay. Pupunta na talaga ako sa kwarto at matutulog na. Sige po. Ang sakit ng tiyan ko. Ay, sana mawala to pagtulog ko. Panginoon, Pasko na naman. Patnubayan niyo si Rico at ang pamilya ko. Kahit na tuyong-tuyong manok ang handa at salad na puro tubig, hindi naman siguro kayo mamimili ng dasal na pakikinggan. Panginoon, huwag niyo kaming alisin sa inyong paningin. Maraming salamat ho sa lahat ng inyong biyaya. Amen. Marcela! Nasaan ka? Bakit wala na rito ang damit na regalo ni Rico sa akin? Nandito lang dapat yun Dito ko lang naiwan kagabi. Hoy, Marcela! Ay, Mrs. Carolina, magandang umaga ho. Ano nangyayari? Bakit kunot na kunot yung noo mo? Kasi ho, may naiwan akong damit dito kagabi. Hinahanap ko lang po bago magsimula sa trabaho. Teka, ang tinutukoy mo ba yung damit na bulaklakin na malambot ang tela? Ay, nako. Oo, yun nga ho. Ay, nako. Napaglaruan ng apo ko. Nakatapong kasi siya ng soft drinks kagabi. Nadampot niya rito sa kusina dahil akala niya basahan. Papayaran ko na lang, ha? Teka. Oh, eto ang 500. May sale daw sa palengke sa kanto natin, sabi ni Baby. Makakabili ka ng damit na 3,500 doon. Nasa na ho ba ang damit? Hahanapin mo pa rin? Ginupit-gupit na nga ng apo ko pagkatapos ipamunas ng sahig. Naku, huwag mo nang hanapin yun. Mumurahin lang naman yun hindi ba? Bumili ka na lang ng bago sa palengke. Mrs. Carolina, regalo sa akin ni Rico yon. Unang regalo niya sa akin para sa Pasko. Hindi yun basta mapapalitan lang ng damit galing sa palengke. Kung regalo pala bakit mo iniwan dito? Di sana hindi nadampot ng apo ko't na paglaruan. Napakapabaya mo, Marcela! Mrs. Carolina, sana man lang pinaturuan niyo ang apo niyo na huwag makialam sa gamit na alam niyang hindi sa kanya. Hindi niyo alam kung kanino ang damit. Sana, hindi niyo ginamit o pinakialaman. Bakit? Anong gamit dito sa loob ng pamamahay ko ang hindi sa akin, ha? Paano ko malalaman na may gamit ka rito? Bawat isa rito sa bahay ko, binili ko. Kahit ikaw, binabayaran ko. Ang kapal ng mukha mo magtaas ng tono sa akin. Sino ka ba? Regalo ni Rico yan. Para sa mumurahing damit, pagtataasan mo ako ng tono? Katulong ka lang! Marcela! Marcela! Nakabalik na po pala kayo, Mrs. Carolina. Parang Biyernes Santo na naman ang mukha nitong si Marcela. Iakit mo nga sa kwarto yung mga pinamili ko regalo. Tingnan mo babaeng yun. Ni hindi sumagot. Basta na lamang tumalikod sa akin. Ano na naman kayang problema nito? Binayaran ko naman siya doon sa damit na nasira ng apo ko. Ang bayang gusto pa yata humingi pa ako ng tawad sa kanya para lang sa damit. Sinuswerte ka ha? Marcela! Po, Mrs. Carolina. Masakit ang paa ko. Ilutin mo nga ako. Dito na muna ako maupo sa sala. Lotion po ba o langis? Lotion. Hoy. Aba, hindi na naman ako sinagot. Basta na lang tumalikod. May toyo talaga tong babaeng to. Ay, naku, sino na nga ba yung kinakausap ko kanina sa telepono? Ay, si Adi. Ay, naku. Inuutakan ako ng Adi na yun sa ginto. Akala naman niya hindi ko alam ang presyuhan ng ginto. Magpapatong pa sa akin ng malaki. Pakiunat ho ang paa niyo, Mrs. Carolina. Ayusin mong pagpisil, ha? Teka muna, nagugas ka ba ng kamay mo? Baka amoy pagkain ka pa. Naghugas ho ako ng kamay. Oh, yan, ganyan. Sige, pisilin mo dyan. Yan, tama yan.
Aray ko! Ay, nako! Bigla kang pumipisil ng malakas. Ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho sa akin. Hindi ka pa marunong maghilot. May kakilala ho si baby na magaling magmasahe. Nag-home service. Gusto niyo ho bang kunin na lang? At bakit ako magpapa-home service at magbabayad sa masahista? Pwede naman kitang utusan, Marcela. Wala ka talagang kaalam-alam sa pera. Ayusin mo lang ang pisil para hindi ako masaktan. Wala rin ho kasi akong alam sa pagmamasahe. Baka masaktan lang kayo. Napag-aaralan yan. Basta ayusin mo. O yan. Ay, dahan-dahan lang ha. Istorbo ka sa ginagawa ko eh. Gustong makatipid tapos magre-reklamo na hindi ako marunong. Hindi naman ako masahista. Anong binubulong-bulong mo? Wala ho. Itong lotion niyo ho, mag-e-expire na. Pero hindi pa expired, hindi ba? Basta gamitin mo lang. Ano, Adi? Akala mo ba mauutakan mo ako sa presyo ng ginto? Magbibigay naman pala ng discount basta lagpas 3 bibilhin. Pinaikot-ikot pa ang usapan namin. Ay, nako. Regalo ko yun sa sarili ko ngayong taon. Ay, nako. Marcela! Marcela! Ho, misis, nandito lang ho ako. Ay, nako. Oo nga pala. Kumuha ka ng juice. May topak talaga tong si Marcela. Basta na lang umaalis at tumatalikod. Walang respeto. Heto po ang juice niyo, Mrs. Carolina. Ituloy mo na ang masahe, ha? At sarapan mo. Marcela! Marcela! Ho, misis. Nandito ka lang pala sa kusina. Ibalot mo yung mga paminta at ilang pang timpla sa'yo na. Malapit na mag-expire ang mga yan, pero magagamit mo pa. Pwede raw gamitin ang mga pangtimpla kahit 1 linggo mula expiration date. Ikakaltas ko na lang sa sahod mo. Sige na. Hindi na ho, misis. Ano? Hindi ko ho kukunin ang mga pangtimpla. Papa-expire na po ang mga to eh. Siguradong hindi ko rin magagamit agad dahil bihira naman akong makapagluto sa bahay. Araw-araw ho akong nandito sa inyo. Ikakaltas ko naman yan sa sahod mo. At isa pa, dahil pa-expire na yan, hindi ko pe-presyo na parang bago. Wag na ho, misis. At ang totoo ho niyan, gusto ko na rin magpaalam sa inyo. Hindi na ho ako maninilbihan dito. Ano? Bakit? Dahil lang sa pa-expire na pangtimpla na iniaalok ko sa'yo? Kung ayaw mo naman, pwede ka namang humindi. Hindi lang ho yun. Gusto ko lang maghanap ng oportunidad sa iba. Saan ka pa pwedeng pumasok na mas matino kaysa rito sa pamamahay ko? Marcela, pinayagan kitang uwian. May bonus ka tuwing Pasko. Libre ang pagkain mo sa tanghali. Teka. Dahil ba ito sa damit na nasira ng apo ko? Binayaran ko naman yun ha. Nagalit ba yung anak mo? Hindi ko pa ho nasabi sa anak kong tungkol sa damit. Di dahil nga sa damit, kaya ka nagre-rebelde at gusto mong umalis. Mrs. Carolina, hindi naman ako teenager o bata para magrebelde. Gusto kong umalis dahil gusto ko nang umalis. Hindi ba ako pwedeng magdesisyong umalis? Bakit ka nga aalis? Tataasan ko ang sahod mo. Sige, yan lang ba problema? Mrs. Carolina, 10 taon na ako rito sa inyo. Lahat ng bagay sa loob ng bahay na to, ako ang nag-alaga at umasikaso. Bawat kwarto, bawat gamit, bawat halaman. Ni isang beses hindi ko narinig sa inyo na magtataas kayo ng sahod ko. Ngayong gusto kong umalis, saka nyo iaalok? At bakit hindi? Gaya ng sabi mo, 10 taon ka na rito. Pwede ka nang taasan ng sahod. Kung yan lang naman ang problema mo. Marcela, madali lang ang solusyon. Huwag ka lang masyadong balat sibuyas at maramdamin sa mga naririnig mo. Mrs. Carolina, hindi naman pagiging maramdamin ang magtiis sa mga insulto nyo araw-araw. Araw-araw, Marcela kayo ng Marcela. Kung hindi utos ang madidinig ko, insulto o pangmamaliit. Oo, dinamdam ko makakaltas ninyo, lalo na sa bonus. Kasi inasahan ko yung extra na yun para sa pamilya ko. Habang punong-puno ng mamahaling pagkain ang mesa nyo na ako ang nagluluto, binabudgetan nyo ko kung ano lang ang pwedeng kainin. Ano sabi ninyo? Pwede ng lechon manok sa kanto na halagang $2.75? Ang sukli pambili ko ng prutas? Yun ang Noche Buena? Matuto ako magtipid dahil mahirap ako? Ang sinasabi ko lang, pagkasyahin mo kung ano lang ang kaya mo. Masama pa yon. Practical na payo naman yun ah. Mrs. Carolina, kaming mahihirap. Matagal na naming pinagkakasya at pinagpipilitan kung ano lang ang meron kami. Kasi wala kaming pagpipilian kundi pagkasyahin ang kakarampot at pagtiisan ng pwede na. Alam ko yan, Mrs. Carolina. Ang hindi ko maintindihan kung paano niyong naaatim na punong-puno ang mesa ninyo. Sagana kayo sa lahat. Nasisira lang ang pagkain tapos pinapakialaman niyo na kung ano lang ang pwede namin
naming kainin, sasamahan niyo pa ng nagmamagaling yung insulto sa buhay namin. Kakaltasan niyo ang sahod, kakaltasan niyo ang bonus. Ituturo niyo sa akin bumili ng damit sa palengke kasi pwede na yun sa akin. Napakamapang mata niyo! Habang ako nagtatrabaho ng tapat, ng maayos, habang bawat sentimo ng sinasahod ko, pinagpapaguran ko kayo dahil kayo nagpapasahod sa tingin niyo, may karapatan kayong mata-matahin ako! Ay! Tumigil ka na nga magsalita! Para kang hindi nakinabang sa pagtatrabaho mo rito ah! Bawat sentimo ng sinahod ko rito, pinagpaguran ko, Mrs. Carolina. Kayo ang walang karapatan na mata-matahin ako. Hindi niyo mababayaran ang lahat ng sama ng loob at pagtitiis ko rito. Sumusobra ka ng itong sa'yo! Aray! Bayad niyo rin ba ang pagbato niyo sa akin ng mangkok? O dapat ako magbayad sa inyo dahil may nabasag na gamit? Hindi ko sinasadya, Marcela. Sobra ka na kasing magsalita. Mrs. Carolina, kahit kasambahay niyo lang ako, sana nagkaroon kayo ng katiting na respeto sa akin bilang tao. Kahit hindi na pasasalamat ang matanggap ko, kahit respeto lang sana. Sa mga ginagawa ko para sa inyo sa ilang taon ng serbisyo ko. Ibawas niyo sa huli kong sahod ang mangkok. Luma na ho yan. 6 na taon na yan dito sa bahay. Siguro naman, hindi uubusin niya ng buong sahod ko. Gabi na ho, uuwi na ho ako pagkaligpit ng mangkok. Sige, bahala ka! Nandito na ako, anak. Nay, mano po? Maaga po yata kayo ngayon. Ay, maaga na ako makakauwi mula ngayon. Mabuti ho, pumayag si Mrs. Carolina. Anak, nagpaalam na ako kay Mrs. Carolina. Magtatrabaho na lang ako roon hanggang katapusan ng taon. Po? Pasensya ka na ha. Hindi ko na kasi matiis doon, anak. Gusto ko naman sanang magtiis. Alam ko, kung papalabasin ko lang sa tainga ko lahat ng pangit na sinasabi niya, kung magtsatsaga lang ako, kahit mahirap, may dagdag pang gastos tayo. Kaso, mahirap talaga, anak. Hindi ko na kaya. Nawalan na ako ng amor sa mga ginagawa ko ron sa malaking bahay. Pasensya ka na, ha? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako agad ng ibang mapapasukan. Tatanungin ko ang mga kasambahay sa katabing bahay. Siguro naman makakakuha rin ako ng trabaho agad. Nay, tama lang yung ginawa nyo. Kung hindi nyo na kaya ron, kung nahihirapan na kayo, tama lang yun. Masarap kayong magluto, magaling kayong manilbihan. Kung gusto nyo pa magtrabaho, siguradong may kukuha sa inyong iba. Kaya huwag kayo masyadong mag-alala. Kasi anak, masama rin ang loob ko sa sarili ko. Paanong mga gastusin? Bakit hindi ko matiis ang mga insulto? Dati naman kaya kong tiisin eh. Dati naman napapalampas ko. Nay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ayaw mo na ron, tama lang na umalis ka. Hindi mo kailangan palampasin ng mga insulto. Alam ko kung gaano ka katyaga magtrabaho, Nay. Alam ko kung gaano ka kasipag. Hindi kawalan si Mrs. Carolina. Kayong kawalan sa kanya. Nay, tahan na po. Hindi ako kawalan doon, anak. Madali niya lang akong mapapalitan. Ang mga tulad ko, madali lang para sa mga tulad niyang palitan. Nailuto ko ng para sa pagkain ng bagong taon. Nakahanda ng mesa. Masaya na mga bisita. Ay, pwede na akong umuwi. 10 taon din ako sa kusinang to. Matagal ko rin nagamit ang bawat appliances dito. Kung may mamimiss man ako, mukhang ang mga appliances. Ay, kailangan ko nang umuwi. Marcela! Mrs. Carolina, pauwi na ho ako. May kailangan pa kayo? Bukas ko pa ibibigay ang huling sahod mo. Nabanggit niyo ho nga. Wala na raw tricycle sa labas ng subdivision. Maglalakad ka hanggang sa palengke. Ayos lang ho. Sanay naman akong maglakad. May kailangan pa kayo? Wala na. Sige. Sige ho. Happy New Year ho, Mrs. Carolina.
anak. Ito po regalo ko sa inyo. Kapalit yan nung nasira niyong bestida. Regalo? Uli? Baka mahal na naman to. Mas mahalaga na bagay sa inyo yan, Nay. Kaya wag niyo nang isipin yung bestida niyong nasira, ha? Salamat anak, bubuksan ko na ha. Naku, kulay berde. Napakalambot ng tela. Ang ganda rin ng disenyo. Hindi na ho bulaklakin yan. Baka malas sa inyo yung bulaklakin eh. Geometric na yan, Nay. Naku, maraming salamat anak. Salamat. Oo, Nay. Huwag kayong iiyak. Magsa-celebrate tayo dahil wala na kayo kay na Mrs. Carolina. Paparapapapap! Sige anak, salamat. Ay, naku, sandali. Bakit po? Naiwan ko yata bukas ng tubig sa bathtub doon sa isang guest room ni Mrs. Carolina. Kailangan kong bumalik sandali para patayin. I-check ko na rin ang ibang kwarto at baka may nakalimutan akong gawin. Po? Hindi niyo ba pwedeng itawag na lang yan sa kanya para siya na yung magpatay? Eh, baka isisi sa akin kung bumaha sa guest room o may masirang gamit. Kakaltasan na naman ako noon. Eh, madaling araw na ho. Eh, sandali lang ako anak. Babalik ako agad ha? Sige ho. Ingat, Nay. Ate Marcela! Madaling-madali kayo. Ay, amante, may babalikan lang ako kay na Mrs. Carolina. Sige ho. Lasing ka na yata. Pauwi ka na ba? Oo, lasing nga ho. Napainom ni na boss at ate. Teka, totoo bang umalis kayo kay Mrs. Carolina? Oo, hanggang ngayong araw na lang ako. Naghahanap ng kasambahay si na boss baka gusto nyo. Ay, naku, salamat. Binanggit mo ba ako? Sila ang nagbanggit sa akin na umalis nga araw kayo ka ng misis. Kaya gusto yata kayong kunin. Ay, ganun ba? Nakakatuwa naman pala. Amante, pagka umaga na tayo mag-usap ha? Kailangan ko talagang magmadali pabalik kina Mrs. Carolina. Sige ho. Ingat Happy New Year! Happy New Year din! Bakit bukas tong pinto ng bahay? Sarado naman na ang ilaw. Ay, late na yata ako Baka nakita na ni Mrs. ang bata o umapaw na yun. Ay, ano yun? Aninong yun? Ay, magnanakaw. Akyat bahay ba? Kailangan ko magtago. Kailangan ko ring balaan si... Naubos yung tubig ko sa kwarto. Kailangan ko patuloy bumaba. Anong gagawin niya? Bakit siya may mahabang pamalo ba yun? Papaluin ba niya si Mrs. Carolina? May takip ang mukha! Sino ka? Walang nga. Nakita ko, kala ko tulog na mga tao rito. Sino ka? Magnanakaw ka! Mrs. Carolina, batuhin natin! Papahalin ang mga gamit! Batuhin na natin! Mrs. Ila! Walang niya ka magnanakaw ka! Unang araw ng taon, mananamantala ka ng tao! Sige, takbo! Sige, umilam ka! Kahit pa may takbo yung mukha mo kapag natamaan kita! Makikita namin kung sino ka! Hello! Ang manang pulis! May akit pa ng kasasyon! Mrs. May patali mo magnanakaw! Pupunta sa'yo! Umiwas ka! Umiwas ka! Sila! Tulungan mo ako! Sila! Wala ko dapat sa magnanakaw pero... Takbo, Mrs. Takbo! Humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay! Humingi ka ng tulong! Lakas ako. Ang patalim! Bumaon sa tiyan mo, Marcela! Mrs. Ang magnanakaw! Makakatakas! Nasaktan ka, Marcela. Kahit masakit, hindi natin pwedeng bunutin tong patalim. Tiisin mo lang, ha? Tatawag ako ng tulong. Hingi ako ng tulong. Mga kapitbahay! Esmegi yan! Bebe! Tulong! Kuryente! Ay, Diyos ko, ambulansya! Kailangan ng ambulansya! Gian! Nasaksak si Ali Marcela! Aling Marcela! Kailangan ng ambulansya! Mrs. Carolina, ang magnanakaw. Huwag mo nang isipin yun. Huwag mo nang isipin yun, Marcela. Ang mahalaga ang buhay mo. Ay, Diyos ko. Mga gamit, nabasag. Huwag niyo munang ikakaltas, Mrs. Hindi. Ay, syempre hindi. Iniligtas mo ang buhay ko, Marcela. Kung hindi dahil sa'yo. Mabuti naman. Kailangan ko ang pera. Mabuti naman. Walang kaltas.
Rico? Nay! Nay! Nagising din kayo. Natakot ako. Akala ko mawawala kayo. Hindi ko alam sasabihin kina tatay at sa mga kapatid ko. Nay! Nasa ospital ba ako? Opo. Ilang oras kayong inoperahan dahil sa saksak. Ilang oras din kayong tulog. Ay, pasensya ka na anak ha. Napagastos pa tayo. Sagot ho ni Mrs. Carolina ang gasto sa ospital, Nay. Lumabas lang siya at... Marcela? Ay, Diyos ko. Ayos ka lang? Masakit ba ang sugat mo? May pampamanhid pa siguro kaya wala pa ho ako masyadong nararamdaman. Pero may kirot na ho. Bumili ako ng pagkain. Baka kasi magising kang gutom at... Oh, Diyos ko. Patawarin mo ako, Marcela. Sa dami ng kasalanan ko sa'yo. Sa dami ng masasamang nagawa ko. Hindi ka nagdalawang isip na iligtas ako. Oh, Diyos ko. Ay, yun naman ho ang tama, hindi ba? Kapag may nakita tayong mapapahama at kaya nating tumutulong tayo. Pero hindi ako karapat-dapat sa tulong mo. Pwede mo akong pinabayaan lang. Dahil sa dami ng atraso ko sa'yo. Pwede mo akong iniwan lang doon. Pero pinuksan mo ang ilaw. Ipinagtanggol mo ko. At tinulungan mo ko, Marcela. Kahit na naging makasarili ako. Dahil ang akala ko, para umangat ako sa buhay at manatili akong nasa itaas, kailangan kong umapak sa ibang tao. At kapag hindi ako tumanaw ng utang na loob sa iba at nilagyan ko ng presyo ang bawat serbisyo, wala ko magiging utang. Hindi ko namalayan na naging napakasama ko na. Salamat sa tulong mo, Marcela. Sa ganitong pangyayari pa ako nagising sa mga pagkakamali ko. Humihingi kayo ng tawad sa akin. Oo, Marcela. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko. At maraming salamat sa iyo. Huwag mong isipin ang bayad sa ospital, ha? Ako nang bahala. Magpagaling ka lang dito hanggang sa pwede ka nang makauwi. Napakaganda namang taon nito, Mrs. Carolina. Matagal kong hinintay marinig sa inyo ang mga sinasabi niyo ngayon. Salamat. Salamat, Marcela. Ate Marcela, Merry Christmas! Sa lahat ng tulong mo sa nagdaang taon, etong regalo naming mag-asawa sa'yo. Naku, meron din ako, sir. Oo naman, hindi pwedeng si Amante lang. Oy, Salamat po. Pwede ko po bang buksan? naku, kapag may cash dyan, lugi ako. Libre naman ang alak mo, Amante. Naku po, yun lang. Bagong cellphone! Sir Jonas, maraming salamat! Luma na kasi ang cellphone mo, ate. At lagi ang namamatay. Kaya nang naisip naming regalo sa'yo. Salamat sa inyong mag-asawa, ma'am. Wala yatang cash. Safe ako sa inggit. Pwede ka rin umuwi, Ate Marcela, ha? Si Amante nang bahala magligpit dito. Hindi naman to uuwi ngayon, eh. Totoo? Ikaw na magliligpit dito, Amante. Salamat, ha? Oo, ate. Ako na pong bahala rito. Umuwi na kayo sa pamilya nyo. Ngayon ang unang Pasko na nakaluwas ang buong pamilya nyo, di ba? Oo, makakapag-Noche Buena kami ng magkakasama. Kaya sige na ho, umuwi na kayo. Ako nang bahala rito. May mga simpleng regalo din kami para sa mga anak ninyo, Ate Marcela. Bitbitin nyo na lang po, nakabag na yun. Ay, salamat po talaga ng marami, ma'am. Salamat po, sir. Salamat, Amante. Merry Christmas, ate. Merry Christmas sa inyo. Nandito na ako, mga anak! Nay! Merry Christmas! Merry Christmas, Nay! Sayang, hindi kayo nakita ni Mrs. Carolina. Nagdala siya ng mga regalo para sa atin, tsaka mga bilao ng pagkain. Ang dami yung pagkain. Si
Mrs. Carolina ang nagdala ng mga bilao ng pagkain ito. Itong pansit malabon at seafood. Itong crispy pata at itong salad. Opo, Nay. Nagmadali lang siyang umalis dahil may mga bisita raw siyang darating. Tsaka baka raw mapasabog ng bagong kasambahay ang kusina niya. Ay, oo, si Cindy, oo nga. Nagrereklamo yung dalaga sa akin na hindi raw siya pamilyar sa mga gamit ni Mrs. Nagtanong din ho kung wala bang pag-asa na bumalik kayo sa kanya. Ay, anong sabi mo? Kibit-balikat lang ho. Babatiin ko na lang siya ng Merry Christmas. Magpapasalamat na rin sa mga dinala niya para sa atin. Pagkatapos, tawagin niyo ng tatay niyo sa kapitbahay para makakain tayo, ha? Opo, Nay. Hello? Ay, hello, Marcela. May problema ba sa pagkain? Wala ho, Mrs. Carolina. Babatiin ko lang kayo ng Merry Christmas. Salamat ho sa mga regalo sa mga bata at sa dinala niyong pang Noche Buena. Alam mo, Marcela, gusto ko ang bahay niyo. Maliit pero masaya at maganang mukha ng mga anak mo. Parang masayang-masaya sila sa pagsasaluhan ninyo. Sana pala nagbitbit ako ng mas marami para sa Noche Buena niyo. Kaunti o marami yung pagkain. Masaya po talaga kaming nagsasalo-salo. Merry Christmas, Marcela. Masaya ako't masaya kayong makakapagsalo-salo sa mas masaganang pagkain. Diyan din po sana, Mrs. Carolina. Masaya rin sana kayong magsalo-salo sa masasarap na pagkain. Merry Christmas po ulit, Mrs. Carolina. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.